Sa Quiapo, ang pangalan ay isang sumpa o isang korona. Para kay Tanggol, ang pagiging isang dimagwiba ay markado na ng gulo, ng pawis at ng dugo. Ngunit may isang anino na mas mabigat dalhin, isang pangalan na bumubulong ng kapangyarihan at panganib sa bawat sulok ng Maynila, Montenegro. Ito ang dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat, isang pamilyang matagal niyang tinalikuran, ngunit ngayon ay tila isang buhawing papalapit upang siya'y lamunin ng buo. Ang pagbabalik ng mga Montenegro sa buhay ni Tanggol ay hindi isang masayang pagsasama ng pamilya. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan sa kanilang mararangyang mansyon kung saan ang bawat muebles ay may bahid ng kasalanan at ang bawat halakhak ay may kaakibat na pagbabanta. Naramdaman ni Tanggol ang lamig na higit pa sa rehas na bakal. Ito ang kanyang lolo, si Don Julio, isang haligi ng kadiliman na ang tingin ay tumatagos hanggang sa kaluluwa. Ang kanyang mga tiyuhin at pinsan, mga taong may ngiting demonyo at kamay na sanay sa paghawak ng baril. Sila ang kanyang angkan. Sila rin ang kanyang pinakamalaking panganib. Dugo ka namin, Tanggol, sabi ni Don Julio. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng awtoridad. Panahon na para manumbalik ka sa iyong tunay na tahanan. Panahon na para angkinin mo ang kapangyarihang nararapat sa iyo. Ngunit para kay Tanggol, ang kapangyarihang iyon ay lason. Nakita niya sa kanilang mga mata ang kasakiman na pumatay sa libu-libong pangarap. Narinig niya sa kanilang mga plano ang pagwasak sa mga komunidad na tulad ng Quiapo. Para sa kanila, ang mga tao ay numero lamang sa kanilang libro ng negosyo, negosyo ng droga, ng takot at ng kamatayan. Ang mas masakit pa, nakita niya ang pagkasuklam sa mukha ng kanyang sariling ama, si Ramon, na tila kinahihiya ang anak na lumaki sa hirap at hindi sa karangyaan ng krimen. Hindi ako katulad ninyo, mariing sagot ni Tanggol. Ang bawat salita ay isang pagtutol sa dugong dumadaloy sa kanya. Dito nagsimula ang tunay na laban. Hindi nala